Kumusta mga kaalam? Naalala niyo pa ba ang boses na laging sumisigaw ng unggoy sa bawat video ng pambansang Kolokoy? Kung isa ka sa milyon-milyong sumubaybay sa kanilang mga prank at kulitan noon sa social media, siguradong kilala mo si Grace Mondina o mas kilala natin bilang si Marites. Matagal din siyang nawala sa spotlight pagkatapos ng isang napakasakit at napaka-controversial na hiwalayan na yumanig sa mundo ng YouTube. Marami ang nag-akala na dahil wala na siya sa tabi ni Joel, ay tuluyan na siyang malalaos at mawawala sa sirkulasyon. Pero ang tanong ng marami, nasaan na nga ba si Grace ngayon? Kamusta na ang buhay niya matapos ang mahigit 2 dekadang pagsasama na nauwi lang sa wala? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago tayo dumiretso sa kabanata ng kanyang pagbangon, balikan muna natin kung saan ba talaga nagmula ang babaeng ito na minahal ng publiko dahil sa kanyang pagiging natural. Si Grace ay purong Pinay na may dugong Bisaya at Ilonggo. Bata pa lang ay namulat na siya sa disiplina at sipag. Pero alam niyo ba na hindi naman talaga siya sa Amerika lumaki agad? Sa Pilipinas siya nag-aral at natuto ng Tagalog bago sila nag-migrate sa Estados Unidos noong 10 taong gulang pa lang siya. Ang dahilan ng pag-alis nila, dahil lang naman sa pagkapanalo ng kanyang kapatid sa isang dancing contest. Isang simpleng pagkakataon na nagpabago sa kapalaran ng kanyang pamilya. Sa Amerika, nagsikap si Grace na makisabay sa agos ng buhay. Nagtrabaho siya, naging aktibo sa komunidad, at doon niya natagpuan ang lalaking magiging ama ng kanyang mga anak na si Joel Mondina. Sa simula, ang layunin lang nila ay simpleng katuwaan. Gusto lang nilang mag-record ng mga bonding moments ng pamilya. Hindi nila inakala na ang mga simpleng asaran nila na ina-upload sa internet ay agad nakakagatin ng publiko. Dito na isinilang ang bansag na Marites para kay Grace. Siya ang naging perpektong katapat sa makulit na personalidad ni Joel. Ang kanyang mga reaksyon sa bawat prank ang nagbibigay ng buhay sa kanilang mga content. Ngunit gaya ng kasabihan, hindi lahat ng nakikita nating masaya sa harap ng kamera ay ganun din ang realidad sa likod nito. Habang dumarami ang kanilang followers, ay lalong bumibigat ang pressure sa kanilang relasyon. Ang kanilang pribadong buhay ay unti-unting naging pampubliko. Sa loob ng 20 taon, akala nating lahat ay sila na ang ehemplo ng isang matatag na pamilyang Pinoy sa abroad. Pero sa likod ng mga tawa at biruan, may mga tensyon at hindi pagkakaunawaan na pilit nilang itinatago. Hanggang sa dumating ang taong 2022, ang taon na nagpabago sa lahat. Sa pamamagitan ng isang vlog, inamin ni Joel ang katotohanang ayaw paniwalaan ng kanilang mga taga-suporta, ang kanilang paghihiwalay. Masakit ang naging pahayag ni Grace. Binigyang diin niya na hindi madaling magtaguyod ng pamilya kung may iba ng prioridad ang isa. Ang mas masakit pa rito, ang epekto ng desisyong ito sa kanilang mga anak. Sabi nga ni Grace, hindi lahat ng babaeng iniwan ay nasisira. Ang iba, mas tumitibay pa. Pinatunayan niya na ang isang ina ay kayang tumayo sa sariling mga paa kahit gaano pa kabigat ang bagyong dumaan sa kanyang buhay. Pinili niyang mahalin ang kanyang sarili at ituon ang atensyon niya sa pagiging isang manggagawa at isang mapagmahal na magulang. Ang pag-amin ni Joel Mondina na mayroon na siyang bagong pamilya ay parang bombang sumabog sa social media. Habang marami ang naguguluhan, si Grace naman ay tahimik na dumaan sa isang napakabigat na pagsubok na hindi nakikita ng kamera. Akala ng iba ay simpleng hiwalayan lang ito, pero lumabas ang masakit na katotohanan na matagal na pala siyang niloloko. Isipin niyo, habang buntis si Grace sa kanilang anak na si Aaron at nagtatrabaho ng 2 trabaho sa Amerika, nakuha pa ni Joel na mambabae. Ang mas masakit pa rito, alam at suportado pa raw ng pamilya ni Joel ang panlolokong ito. Talagang mapapailing ka na lang dahil imbes na protektahan ang kanilang pamilya, tila mas naging masaya pa ang mga biyenan niya nang malaman na may ibang babae ang kanilang anak. Habang si Joel ay abala sa paggawa ng bagong content kasama ang kanyang bagong partner,
Naiwan si Grace na mag-isang itinataguyod ang kanilang 3 anak. Hindi biro ang pinagdaraanan niya dahil 2 sa mga bata ay may special needs. Isipin niyo ang hirap ng isang ina na kailangang magtrabaho ng full-time sa Amerika habang sinisigurado na maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Walang ilaw ng camera, walang script, at walang kita mula sa YouTube ang nagpapatakbo sa buhay niya kundi ang purong sakripisyo. Habang ang dating asawa ay nagpapakasaya sa bagong buhay, si Grace naman ay nakikipagbuno sa realidad ng pagiging isang solo parent. Hindi rin naging madali ang buhay ni Grace sa social media dahil tila naging target siya ng mga paninira. Inakusahan siya na may bago na ring karelasyon bago pa man sila tuluyang maghiwalay ng legal. Ang mga paratang na ito ay nagdulot ng matinding pambabatikos at panghihiya sa kanya online. Pero nitong taong 2025, lumabas ang hustisya at napatunayan sa korte na walang basihan ang mga akusasyon laban sa kanya. Na-dismiss ang cyber libel case na isinampa laban sa kanya at siya pa ang lumaban para linisin ang kanyang pangalan. Nagsampa siya ng mga kaso laban sa mga taong gumamit ng mga dummy accounts at bots para lang sirain ang kanyang reputasyon. Para kay Grace, hindi ito paghihiganti kundi pagprotekta sa kanyang dangal at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng ingay, isang bagong Grace ang nakikita natin ngayon. Sa kanyang mga post, kitang-kita ang pagiging unbothered niya o yung hindi na siya natitinag sa mga negatibong komento. Sinasabi niya na siya ay healthy, rich at glowing. Ang kanyang tahimik na pagbangon ay sapat na para ipakita sa lahat na hindi siya nasira ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang nakakagulantang na balita ang yumanig muli sa kanilang lahat. Inamin ni Joel na siya ay mayroong cancer at kasalukuyang sumasailalim sa sunod-sunod na chemotherapy sessions. Ang balitang ito ay nag-iwan ng maraming katanungan sa isipan ng publiko tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang magulong ugnayan. Habang ang lahat ay nakatutok sa bawat post ni Joel Mondina tungkol sa kanyang matinding pakikipaglaban sa cancer, marami naman ang nag-aabang kung ano ang magiging hakbang ni Grace. Sa mga video ni Joel, kitang-kita ang epekto ng chemotherapy sa kanyang katawan. Ang dating masayahin at malakas na pambansang kolokoy ay bakas na ngayon ang panghihina, pagkapagod at ang bigat ng pinagdaraanan niyang karamdaman. Humihingi siya ng panalangin at suporta mula sa publiko habang hinaharap ang realidad ng kanyang mortality. Sa puntong ito, hindi na siya isang karakter sa YouTube, kundi isang tao na tunay na nagdurusa. Dahil dito, muling bumaling ang atensyon ng lahat kay Grace o Marites. Marami ang nagtatanong kung magbibigay ba siya ng reaksyon o kung magpaparamdam ba siya sa dating asawa na ngayon nasa bingit ng panganib. Pero sa kabila ng lahat ng ingay at mga tanong ng netizens, nanatiling tikom ang bibig ni Grace. Walang patutsada, walang mahabang post tungkol sa karma, at lalong walang dramatikong pahayag. Sa halip na sumali sa gulo o makisawsaw sa atensyon, mas pinili na lang niyang magpatuloy sa kanyang trabaho at pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang kanyang katahimikan ay hindi nangangahulugan na wala siyang pakiramdam, kundi ito ay isang malinaw na simbolo ng kanyang emotional maturity. Ipinapakita ni Grace na wala na siyang pakialam sa buhay ng kanyang dating asawa. Para sa kanya, tapos na ang kabanatang iyon at wala na siyang puwang sa kanyang puso para sa mga bagay na hindi na makakatulong sa kanyang pag-unlad. Ngayong 2026, makikita natin ang dalawang magkaibang landas na tinatahak ng dating magkapareha. Si Joel ay patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang kalusugan, habang si Grace naman ay abala sa pagbuo ng isang payapang kinabukasan. Hanggang ngayon, walang ipinapakilalang bagong partner si Grace dahil ang buong atensyon niya ay nakatuon sa pagiging financially independent at sa pagpapalaki ng kanyang mga anak sa Amerika. Napatunayan niya na hindi kailangan ng isang babae ang gulo sa social media para mapansin o para magtagumpay. Ang kanyang pagiging unbothered sa kabila ng mga paninira at sa sinapit ng kanyang dating asawa ay patunay na nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Ang kwento ni na Joel at Grace ay hindi lang basta chismis sa internet.
Isa itong aral tungkol sa dalawang uri ng laban, ang laban sa sakit ng katawan at ang laban sa sakit ng nakaraan. Sa huli, ipinakita ni Grace na ang pinakamalakas na sagot sa lahat ng intriga ay ang pananatiling buo at malaya. Hindi niya hinayaan na kainin siya ng puot o ng opinyon ng ibang tao. Nanatili siyang matatag para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Isang malaking sampal sa mga nag-akalang malalaos siya ang makitang mas lalong naging maayos ang kanyang buhay nang piliin niyang maging tahimik. Sa tingin niyo mga kaalam, tama ba ang ginawang pananahimik ni Grace sa gitna ng pagkakasakit ni Joel? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, pipiliin niyo rin bang maging unbothered at huwag nang makialam? O mas mangingibabaw ba sa inyo ang awa kahit pa sobra-sobra ang naging sakit na idinulot sa inyo noon? Napakakomplikado ng buhay, lalo na kapag pamilya at tiwala na ang nasira. I-comment nyo ang inyong mga saloobin dahil siguradong marami tayong mapupulot na aral sa kwentong ito ni Marites at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.